Muling binubuhay ng pamahalaan ng Thailand ang matagal ng planong land bridge project kasunod ng malaking epekto sa kalakalan ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Layo ng proyekto na magtayo ng dalawang malalaking daungan, isa sa Ranong na nakaharap sa Andaman Sea at isa naman sa Chumpon sa Gulf of Thailand na pagdudugtungin ng humigit kumulang 70 kilometrong kalsada at riles kasama ang mga pipeline para sa enerhiya. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng alternatibong ruta ang mga kargamento mula Indian Ocean patungong Pacific Ocean nang hindi na kailangang dumaan sa Strait of Malacca. Inaasahang aabot sa halagang 1 trilyong baht o katumbas ng halos $31 billion ang proyekto na inaasahang ilalatag sa gabinete ng Thailand sa Hunyo o Hulyo. Kasabay nito, aktibong kinakausap ng pamahalaan ng Thailand ang Singapore bilang posibleng investor sa proyekto dahil sa malaki nitong papel sa rehiyon bilang sentro ng kalakalan. Iprinisinta ni Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul ang proyekto sa Defense Minister ng Singapore na si Chan Chun Sing sa isang pagpupulong kung saan ipinahiwatig ang posibleng interes ng bansa sa nasabing proyekto. Ayon sa mga opisyal, nakikita ito bilang isang malaking oportunidad hindi lamang para sa ekonomiya ng Thailand kundi pati para sa mga dayuhang mamumuhunan. Gayunman, hindi pa ganap na naisasakatuparan ang proyekto dahil sa mga naunang issue tulad ng political instability, kakulangan sa mga pag-aaral sa kapaligiran at pagtutol ng ilang lokal na komunidad. Sa kabila nito, itinuturing ng mga eksperto na mas praktikal ang land bridge kumpara sa matagal ng panukalang crack canal na hindi natuloy dahil sa mga isyu sa seguridad, gastos at epekto sa kapaligiran. Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa global trade at mga tensyon sa rehiyon, inaasahang magiging mahalagang alternatibo ang land bridge project upang masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng kalakal at enerhiya sa buong mundo. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.